Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is December 18, 2025 at tayo ngayon napapunta dito yan sa may P2P bus terminal dito yan sa Trinoma, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Matahimik Street sa may Teachers Village West, sa may Teachers Village nga West Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya yung konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sa kasukali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala akong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At samantala yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon tayo sa ating pick-up area. Pwede po mag-aas ng mga komento on specific issues po. At dalawa pong specific issues na binigay po ng Appeals Chamber. Una, paano po ba yung Articles 12? Napaka-technical po nito, no? Pero himay-himayin natin. Paano po ba yung Articles 12.2 at Articles 13C ng statute? Paano po siya maintindihan with respect po sa jurisdiction ng ICC? At yung ikalawang issue naman po, ano po ba yung interaction ng Articles 12, 13 at 1.2? Hello, good morning po. So, ang pinagtatalunan po From dito ano to? may UXS? jurisdiction na ba ang ICC to try, prosecute Kolorum si na? dating Pangulong Duterte. Yung mga dyan, kolorum na? Or tapos na ba yun dahil nung sinimulan itong Akala ko may investigasyon na hinatid ito, lang yung mga yan. umalis na. Pati yung joyride na yun? Kanina pa po. Nangungontrata? Oo, nangungontrata. Ay bawal po yun, ma'am. Kapag ka ganyan, ibig sabihin ginagamit lang nila yung, kasi ako joyride din ako, ginagamit lang nila yung uniform ng ano, bawal yun. Ang ginagawa po nila, lalapitan nila isa-isa yung mga nag-aabang. Kung may tatanungin nila kung may nabook na daw. Tapos, ang gagawin nila, ibubuk nila kunwari sa app para ma-check daw kung magkano Yung presyo. Tapos, yun, kukontratahin nila. Tapos, magpababa ka na. Kasi na-experience ko din yan one time, nagmamadali ako eh. Wala akong mabook, di ko makila ko. So, tiningnan niya kung saan ako pupunta. So, lumabas yung presyo. Tapos, nung bumababa na ako, ma'am, baka pwedeng dagdagan mo na lang kasi yung pinaghatiran ko sa'yo, medyo mahirap makahanap ng buhay. Yun nga yung mali. dinadahilan nila. Ma'am, pagka ganun, automatic po yun, ireklamo niya po. Kasi yung, unang-una yung, ginamit niya yung uniform, maling-mali na yun. Yung Yung siya app. nag-base sa Tapos app yung siya. kontrata, maling-mali na yun. Nag-base lang siya, tapos nagpapadagdag pa. Oo. Pagbaba mo Maling-mali pa o yun. Pagbaba mo talaga, hindi ka niya tatantanan hanggat di mo binibigay yung additional na hinihingi. Directive ng Appeals Chamber. So, mahirap. Kaya parang ako sabi ko, okay lang naman kahit grab or ano, basta nakabook. Kasi minsan, di ba syempre, Yung ikaw, safety, huwag niyo pong ulitin yung ma'am kasi yung safety niyo po, alanganin po ang safety niyo po. Kasi syempre, chine-check mo din, minsan magsasend ka din ng update sa nag-aano sa'yo, nag-aalala sa'yo. Kailangan po nakabook ang ano niyo po. Para masasend mo rin yung link kung nasan ka na. Nung nakaraan po sinasawayan ng mga guard dyan eh. Siguro napagod na lang din yung mga guard kasasaway. Binabawal po sila ng mga guard dyan ng specific issues which have not been fully developed in the impugn decision. Yun yung katabi kong lalaki, ayaw niyang hiwalayan. Nagbubuk yun, parang wala palang may nag-a-accept. Sabi niya, dito ka na lang, saan ka ba pupunta? Tingnan ko sa mapa, gumaganon yung yung rider. Neural connection. Pero ayun na naman tayo. Ito pa rin yung argument. Legalistic kasi yung provision. Pero pinaghuhuli na rin yung mga yan eh. Kaso, matigas talaga ulo nila eh. Jurisdiction ba? Iba naman yung Bukod pa to yung tigas ng hiya ba?
Holy cream. Papa-additional. Mas magkaiba yung dalawa na yun. Oo, medyo na-explain naman yan ng maganda nga. Yun ang maling-mali. Yung nangontrata ka na nga, unang-una, Pagbaba pagka-additional. magpapadagdag ka pa. Doble-doble po yung violation doon. Arguments? Ang additional observation ay Pwede nyo pong ano, pag may nadaanan kayong police o enforcer, i-report nyo. Pwede na po yun. Direkta na po. for the victim Kaya nga. to Kaya file pagka ganun, di na po ako observation by January nag-entertain talaga. Or kung gusto nyo po na gano'n na ng kontrata, halimbawa naka-uniform, picture nyo po. by the Duterte. Including yung plate number So, medyo very ng sasakyan niya, Okay na ulit. na siya mismo naka-uniform. Kasi hindi nyo makukuha ang ano niya eh. Hindi nyo makukuha yung pangalan niya eh. Doon kayo magre-rely sa motor na gamit niya. Tapos kung gusto niyo talagang mag-complain, may complaint desk po ang Joyride po. Doon niyo po Actually, i-report. gusto ko ang joyride kasi maabot siya sa amin hanggang Malolos, hanggang Bulacan. Kaya gusto ko ang joyride. Kaya lang, mas maraming lukulukong rider sa joyride. Hindi yan, ano po, talagang, ay dumami na rin. Marami akong natatapatan na mas lukulukong driver sa joyride kaysa sa Move It. Kaya lang, sabi ko hindi ko ma-let go ang joyride kasi minsan pagka matindi ang traffic din sa NLEX, tulad ng dati may ginagawang tulay sa NLEX, dati kasi, nag-joyride ako mula dito hanggang Bulacan eh. Sabihin yung mga ano yan, hindi yan tinutolerate ng kapel po. Talagang dinidisiplina yan, tinatanggal po yung mga yan. Maaari, baka yung iba dyan, tanggal na po siya. Dahil sa kanilang mga gawain, kaya ganyan ginagawa nila. Ano po yung Nangungontrata na siya. Pero syempre, yung uniform, kanila na eh, bayad na yun eh. Oo. Andyan pa rin sa kanila, so ginagamit nila. Ginagamit nila. Pero sa totoo lang, hindi na sila miyembro ng company. Yes, basically. Hindi yan tinutolerate, tinatanggal po ang mga yan. Additional na mga Move it man, joyride or angkas. paliwanag talaga. Hindi yan tinutolerate yung kanyang gawa. Sa amin po sa Bulacan, meron na rin grab bike. Motor din po siya pag binok mo siya. Parang Move It. Pero kasi yung Move It hanggang dito lang sa Manila. So pag sa Bulacan po, grab With bike. respect po sa Pero jurisdiction, bakit ganun? Malapit lang naman ang Bulacan, bakit ayaw pa rin idiretso hanggang Bulacan? Hindi ko nga po alam eh, magkaiba pa po the sila. Georgian natin, ano bang epekto ng Hindi katulad ng joyride na mula dito hanggang doon talaga sa amin. Actually, yung joyride, anywhere in the Philippines yan eh. Anywhere in Luzon, pag andito ka sa Luzon. Meron nga rin po Pampanga. Abot hanggang Tapos Pampanga. yung Minsan sa amin nga lang po medyo matagal bago may mag-accept na rider. Siguro ko konti pa lang po yung rider. Pag car, pero pag motor po marami na rin naman. napaka-technical, ano? Marami-rami na rin po nag-joyride. Okay. Attorney, let's cut to the Nasubukan nyo rin sa sa joyride sa motor? Ay, motor sa kotse? Opo, nasubukan ko na rin po. Okay naman po. Chamber, halimbawa, after weighing everything, no, pagkatapos matanggap at pag-ibig nila yung additional observations na tinatawag, pwede bang mag-resulta ito sa In-drive, nasubukan niyo rin ito? Ayun hindi pa. Wala pa po kasi akong app. Wala na akong memory. Wala nang space yung aking phone. Kaya hindi ko ba na-try ang in-drive. right away? Daw sabi po nila mura din at saka maganda din. Hindi talaga Okay din naman. kasi hindi pa nga na-confirm yung Siyempre, charges. pare-parehas naman yan, kaso siyempre competition na ba? Tapos, Lima na yan, 5 silang talaga dito hindi lang yata 5 pero ang talagang sikat, 3, 4. Joyride, Joyride, Angkas. in-drive, angkas, ay sa Sa kotse po ba? sa kotse, oh. Ako ay nag-grab. hindi pa po talaga technically na-confirm. Grab, in-drive, joyride, lalakar, may lalakar din po eh. Opo, may lalakar din po. Pero madala nga po may magtanggap na driver. Kasi kukunti pa lang. pa lang po. Kasi na-try na namin siya siguro mga July or Hindi pag hindi inaano pa kasi siya yan. gaano. Trial chamber. Kung saan sabi ng trial chamber, may jurisdiction na. Actually yung angkas, sabi nila magkakaroon sila pero parang hanggang ngayon wala pa yata. Saan po? Angkas. Angkas na sakyan? Oo. Ah. Sabi nila magkakaroon din eh. Balik-balita ako. I-affirm nila yung pre-trial chamber na may jurisdiction na. Ngunit, Pero yung joyride matagal na yan. mapaliwanag pa nila yung dahilan. Kaso Kasi ang appeals chamber hindi niya natapatan si Grab eh. Naungusan siya. Talaga, no? Naungusan ni Indrive eh. Umutang si Indrive, bulusok agad eh. Siya po ang mag-interpret
at magbigay ng tamang interpretasyon sa provisions po ng Rome Statute. Pero si Brad talaga, Marami siya pa rin pong ang mamaya. ibang issue ang inaapela ng side ng dating Pangulo. Kailangan po ba munang maresolba ng appeals chamber ang lahat ng ito before we can proceed or before tayo makapagpatuloy doon sa kaso ng dating Pangulo? Oo, hindi naman kailangan irekta, no? Kasi separate issue naman yung jurisdiction. Pagkos, Huwag niyo pong gagawin yung ano ma'am, lalo na pagka gabi at medyo delikado yung ano, dadaanan. Huwag po kayong mag-ano ng hindi nakabukto. For your safety. Babae pa naman po kayo ma'am. Na mag-pass po yung 3-person panel ng kanila pong report. Kasi hindi yan nakamonitor, naka-record. Wala pa kayong insurance. Kaya Ganun tapos eh. na po yung mga deadline na yun. Kaya expect po natin na pinag-iisipan po. Lalo na motor, kahit saan kayo pwedeng dalhin yan pagka ano talaga mga lukong motor. Kaya nga po. Biglang liko yan, pwede niya biglang iliko lang. Hindi ka tulad sa sasakyan kasi hindi eh. Iba pa pong issue. Pero yung motor, kahit saan yan. Traffic lang yung sasakyan. Oo. Diba? Makakatakbo ka. Jurisdiction. Kaya nga po, kaya ingat-ingat din. Magkahiwalay pong desisyon ang gagawin. Although hindi ko naman sinasabing ano, kasi siyempre mga naghahanap buhay din yan eh. Do we have to Pero meron eh, may mga mangilan-ngilan talagang ano eh, Meron po. masasamang loob pa rin eh. Kaya ingat-ingat. Ang nag-aaral na itong dalawang apela na ito. Okay, Rika, ano ko lang, clarify ko lang. Yung fitness to stand trial, sa pre-trial chamber pa rin po siya. Talaga, hindi pa po siya na-decide. So hopefully, siguro, after 30 days or within 1 month, ma-decide po yun ng pre-trial chamber. Yung sa appeals chamber naman po, isa lang po yung appeals chamber ng ICC. Siya din po yung Dito same pa lang appeals yun. chamber na mag-decide ng jurisdiction. Siya din yung same appeals chamber na nag-decide po doon sa interim release na Ayan. decision. Opo, yan din po Isa pa kasi lang. tatanong ko, di ba, yung pag-apela dun sa interim release. So, sila din po, that appeals chamber din, yung doon sa interim release na nag-handle. Opo, same 5-person appeals chamber po yun. So let's zero in po Attorney Gilbert dito sa ano no. Is Duterte fit to stand trial? Hindi ba nare-resolve yan? What if there's a finding only for discussion purposes? Opo, can you hear me? Ano, Attorney? Attorney? Ako, sir. Okay. Ang tanong po only for discussion purposes. Ano po? What if meron ng prueba na Duterte is not fit physically, mentally, etc. to stand trial? Anong mangyayari pagkatapos po? Let's say that unforeseen hypothetical, no? Actually, to be very precise, ang fitness to stand trial, talagang wala siyang very specific provisions no? Sa Rome Statute or even sa Rules of Procedure and Evidence. Tapos, talagang ina-argue siya, no? Usually ng defense in an analogous reasoning, ano? Pero kung mangyari po yan, meron pong provision doon. Actually, sa provision of trial, hindi siya pre-trial, hindi pre-trial pa tayo. Sa trial, magkakaroon po ng review every 120 days po sa fitness ng isang detainee to stand trial. So, kaya po, yun po ang magiging procedure sa tingin ko na mag-trigger po. Which means he remains in detention. Ganun po. Yes, the detainee is still in the custody of the ICC at kasi very factual ang fitness to stand trial ng isang tao, i-determine kung pwede na ba siya o hindi. Pero gusto ko yung pong dagdagan na yung pong recommendations ng 3-person expert panel na tinalaga ng pre-trial chamber. Yung recommendation nila ay will include po yung mga any measures po para po maka-participate. Ingat po ma'am, God bless po. Sa po yan sa Ingat po mga yan. Salamat po, ingat din po kayo, God bless. Last na lang ako, attorney, no? Kailangan ba munang mapag-desisyonan that the former president is fit to stand trial bago magkaroon ng of charges? Ayan, tama yan, Rika. O,
You're right on naman. Kailangan mo nang ma-determine, ano? Kasi Ayan, sinadrap na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. At God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.